At nagpapatuloy po ang ating special forum kaugnay nga po ng voters registration at iba pang mahalagang issue kaugnay po ng paparating na national election sa 2016. Kirby, kanina nabanggit ni Mr. Alvia yung mga issue pa rin na kumu-question sa integridad ng automated elections. Tanungin natin kay Professor Ed Naco na dating dean ng public ad sa UP. Dean, bakit po marami pa rin ang kumu-question na this is not the first time na iluklok na po yung ating mga pinuno? Why are people still questioning the integrity of the results of the automated elections? Sa ating pagkakaalam, pag itong nakaraang eleksyon na kung saan gumamit tayo ng PCOS machine, nagkaroon din naman ng problema kaugnay dun sa reliability at integridad ng paggamit ng machine. May mga kaso na kung saan, at may mga complainants, no, na kung saan kinu-question yung tinatawag na posibleng tinkering or lapses or yung mga error dun sa machine, at dahil dito apektado yung naging resulta ng election or naging resulta ng halalan sa mga ilang piling lugar. May mga kaso ng ganito. And therefore, naging question dito yung tinatawag kanina ni Eric na yung accountability at saka yung audit. Ito ba ay bukas at ito ba ay pwedeng balikan? Mukhang ito kasi yung isang opinion na fino-float ng ilang kababayan natin kaugnay dun sa question related sa PCOS machine. In fact, yung iba, ang sinasabi naman ay dahil pwedeng matweak o magkaroon ng pandaraya dun sa pag-twist or pag-tweak ng machine, on the whole, pwedeng sabihin na ito yung isang katanungan o question na kung saan nagkakaroon ng pagdududa dun sa integridad ng paggamit ng makina. Kaya may opinion o may pahayag yung iba nating kababayan na bakit hindi gamitan ng mga ilang mixed method or pamamaraan na kung saan pwede ring magkaroon ng random check or random yung spot checking na kung saan pwedeng silipin at i-zoom in kung ano ang resulta sa pamamagitan ng manual na proseso nung ilang result or yung outcome ng election. Nang sa ganon, bagamat gumagamit tayo ng machine, meron ding pamamaraan kung paano i-check or kumbaga kung gusto nating balikan at i-validate yung kawastuhan or katumpakan ng resulta, ay pwedeng maging accessible ito at transparent doon sa pamamagitan ng pag-check doon sa resulta ng halalan. No? Alright, nabanggit na nga kati ni Ma'am Edna yung reliability ng mga PCOS machine. Tanongin ko si Sir Jerry Liao. Sir, upon the observation of the technology po na ngayon na po ay yung ating mga PCOS machine, Sir, how reliable po itong mga PCOS machine sa tingin po ninyo? Tingin niyo po ba kailangan pang i-update pa o mas pumili pa tayo ng mas maganda pang mga PCOS machine na gagamitin for the national elections? Well, of course, in as far as technology is concerned, it's a given na parati naman nagbabago, hindi ba? So, kung ano man yung bago ngayon, so 3 or 4 years, so minsan nga months pa lang, no? May bago na ulit, hindi ba? So, we make use of what we have right now, hindi ba? Now, in as far as reliability, of course, we know naman na pagdating naman sa teknolohiya, ang una mong kalaban dyan talaga is yung init, hindi ba? So sa dami, sinasabi nga kanina ni Sir James na imagine 1 is to 600, parang or 1 to 1,000. So yung parang kumbaga sa tao, mapapagod yun eh. 'Di ba? Kaya kailangan may backup units tayo diyan kasi nga yung mga duda nagsisimula diyan eh. Bakit hindi gumagana to? Baka sinadyang sirain ito. Kaya tumigil para yung mga balota dadalhin sa iba, doon bibilangin, tapos in transit may mangyayari. So para maiwasan tong mga to, so, andyan yung mga backup machines natin, PCOS machines, para nga mas mabilis kung ano yung ipinangako na gagawin ng mga makinang ito, pagdating sa eleksyon, yun talaga yung mangyayari. So, kaya nga kanina nung pinag-uusapan natin yung 1 taon at 10 buwan, para sa akin parang kulang pa nga yun. Gusto ko mas maaga pa. Kasi yung simulation, yung pagtetest, no? At imbitahan lahat ng mga gustong o mga nagdududa, for example, o yung mga may question, ali kayo, punta kayo dito, tignan nyo, no? We want to be transparent as much as possible. Tignan nyo paano ba ito ginagawa, pagsubo ng balota, ano nangyayari, paano binibilang.
parang kumbaga sa imbestigahan nyo na, no? Scrutinize nyo lahat, no? Para mawala nga yung duda. Kasi nga, ang pinakamahirap nga dito, pag naunahan ng duda, kahit gaano kalinis yung proseso, wala tayong patutunguhan, hindi ba? Kaya parati ko nga sinasabi, we have to start by giving our trust first, no? Tapos, sa COMELEC naman, they have to prove to us that they're worthy of our trust. Di ba? So, yung teknolohiya talagang nandyan lang yan. Wala namang, kumbaga sa susunod lang yan kung ano ang pinapagawa natin. Sabi nga, it's a moral, no? It's not good, it's not bad. It's how you use it that makes it good and bad. Napag-usapan natin yung mga resulta galing doon sa PCOS machines, yung machines mismo, yung mga gumagamit, si Teacher Ferdinand Fontillo. Yung po bang mga guro natin ay sanay na po dun sa mga paggamit at maging yung troubleshooting? Kasi minsan po kulang ng mga technicians, yung teacher mismo kailangan marunong mag-restart niyan at kung merong mang naipit na papel, kailangan i-troubleshoot nila. Handa po ba yung ating mga guro sa mga ganitong kaalaman? Those teachers who are selected to serve the election, those teachers who are selected to serve the elections are being trained by the COMELEC. At least 2 days yata yun na nagtitrain yung mga teachers kung paano mag-start at saka yung operation ng PCOS. However, kapag may trouble na nangyari, meron ding naka-ready na technician, yung COMELEC, para siya na yung mag-troubleshoot. Kaya yung sabi kanina ni Sir Albian na mabilis din. Pero in Culiat High School, there are at least 4 to 5 mga precincts na nag-stack up yung pag-insert ng nagbabag down, nasisira. So, bumagal din. At saka hindi nila malaman kung paano gagawin. Hindi rin ma-troubleshoot ng technician. So, those are problems. How about yung voters po? Minsan po kasi talagang hindi nila alam kung ano yung gagawin. Dahil syempre nasanay po tayo na isusulat na lang natin sa papel. Of course, the teachers will guide the voters. I-insert lang naman po yung balota ng voters. Diretso na po iyon. Ito po ba yung isa sa mga nagpapatagal at nagpapahaba ng pila? Isa rin po yun. Pero meron pang isang nagpapatagal, ma'am. Kapag katapos na yung election, ang talaga nagpapatagal yung transmittal. Yung hindi ka na makatransmit kasi there are 4 stations yata na itatransmit mo yung boto ng tao. Siguro sa isang station na transmit mo, pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi mo na siya matransmit because of the traffic, no? So, hintay yung teachers. Mga madaling araw na rin siya maghihintay. So, ganun din katagal. Ipasagot po natin kay Director Jimenez kasi medyo marami-rami po yung issues na na-raise ng ating mga guests ngayon. Unang-una po yung integrity of the result. Are there checks and balances po pagdating dun sa accuracy and yung po nga pwede po nilang i-check talaga kung tama ba yung naitatransmit? Opo. In fact, kaya nga tayo nagsimula sa OMR, yung optical mark reader, is precisely because meron siyang balota. Yung balota ay yung inyong premyadong kaparaanan natin para malaman kung tama ba yung bilang na inilabas ng PCOS versus dun sa manual count na gagawin mo ngayon dun sa balota. Kung wala kang balota, medyo mahirapan ka mag-verify. No? Even those who want side-by-side verification, ultimately, umaasa tayo doon sa balota. And sa lahat po naman I'd say about 95% of the protests na inihain laban sa PCOS, palaging napatutunayan na tama yung binilang ng PCOS. Merong isang parang outlier, merong isang exception, na parang nung unang lumabas yung resulta, nung unang lumabas yung desisyon ng korte, parang sinasabi mali yung PCOS. Pero nung chinek natin yung proseso na ginamit ng korte, nakita natin na mali yung prosesong ginamit nila, and in fact, tama pala yung PCOS. So, ibig ko lang sabihin, as far as reliability is concerned, ang pinaka-test talaga niyan ay yung mga recount na naganap na. At sa lahat ng recount na naganap na, again, I would say 95% tama lahat. The remaining percentage na hindi ko vinavouch, medyo hindi pa tapos yung proseso ng recount, no? But again, ang track record is very good. In fact, internationally na-recognize nga po yung sistema natin as being very reliable. Kaya nga, ginagamit tayong ehemplo ng ibang bansa pagdating sa automation ng elections. I think yung pong mga point ni Mr. Liao tsaka ni Teacher, yung kakulangan sa machines or technicians, paano po ito nire-resolve ng COMELEC? Yung unahin natin yung sa teachers. Yung teachers po, tama kayo, sila yung primary na gumagamit ng makina, sila yung nasa front line. Pero tama din po na kapag hindi na po kaya ng teacher, meron tayong
technician. Ngayon, paano kung yung technician naman ang hindi kayang mag-ayos? Ang ginagawa po natin, pinapalitan natin yung makina. Kaya po meron tayong mga extra na makina is precisely, pag hindi na magawa yung PCOS na existing na ginagamit, pull out po yan, tapos papalitan. Yun yung ginagawa natin. Kasi ini-expect naman talaga natin na hindi 100% na zero malfunction. No? Sabi nga din kanina ni Sir Jerry, you have to expect in any system, talagang may mapapagod dyan, may maiinitan, may magkakaroon ng experience ng konting breakdown. And you have to be ready for that. Para sa teacher po, ang tulong na binibigay natin, una, first level natin, meron silang technician, sila may training sila eh. So sila yung first level. Second level, may technician, then kung wala na talaga, nire-replace. No? So yan po yung nagaganap. Tama din na may problema tayo sa transmission. In many cases, nung nakaraang halalan, something like about at least 20% of the cases, nagkaroon tayo ng problema sa electronic transmission. Ito po yung pinadadala natin yung resulta doon sa susunod na canvassing level. Para doon naman, ang ating tinatawag nating contingency measure ay kung talagang hindi gagana yung electronic transmission, pwedeng gawin, kunin yung memory card ng makina at ilakad doon sa susunod na level. As long as mapadala po yung resulta, buo yung election, buo yung proseso. It's just that for that particular PCOS, hindi dumaan sa electronic transmission. Nagka-transmission, hindi nga lang electronic. Pinatatanong po nung director namin, paano daw po kung nasa Turtle Island daw po at napakalayo, paano po yun dadalhin? Meron po kaming meron kaming deputation ng ating Philippine Armed Forces, ng PNP. And kung kailangan talagang magbiyahe ng tao, pwede pong isinasakay po yun sa mga vehicles na available naman sa atin. Ayun, Kati. At balikan ko lang yung biometrics kasi isa rin yung sa pinakamahalaga. No? Attorney Cynthia, sakali pong magkaroon ng pagkakamali doon sa biometrics po na in-apply po ng ating mga kababayan sa kanila pong pag-apply po ng kanila pong COMELEC ID, ma'am, meron bang batas na nagpoprotekta para po sa personal information po ng ating pong mga kababayan? The biometric system was specifically done in order to verify the identity of a particular voter. So if there should be questions as to the identity of that person, that is why precisely nagkakaroon ng cross-checking by way of identification ng IDs, tinanggal na yung sa barangay kasi tama po kayo, based on our experience sa legal, in our practice, yung mga nakaupo, siyempre, ang nauuna daw binibigyan ay yung kanilang mga botante o kapartido, kaya tinanggal yung mga ganong klaseng identification cards so that we go now to the official government IDs recognized as in like banks, tama ka doon, Kathy, yung ID, school ID, passport. So itong mga IDs na to, mahirap itong baguhin. So ito talaga yung way para ma-check mo yung veracity ng identity ng tao. I'd like to add dun sa comments kanina, as a practitioner, pag election time, we go out in the field and we are fielded dun sa different areas, no? And by experience, dun sa pag-verify ng transparency or reliability, dito pumapasok yung training. Kasi hindi lang naman mga guro ang nagtitrain, pati rin yung mga watchers, yung mga mismong kandidato, sila mismo ang inaatasan nila yung kanilang mga election lawyers para i-train yung kanilang botante at saka yung kanilang watchers. Kasi yung mga teachers, and I'm sure yung teacher natin dito and si Director Jimenez will vouch na meron kayong kodigo eh. Meron kayong sinusunod na libro na pag lumabas dun, every particular situation is in that book. So kung meron na walang ID, may na misfeed, or etong lahat ng sitwasyon na to ay nasasagot sa libro na to. And kung hindi ito nasunod, dito pwedeng magreklamo yung mga watchers, yung mga abogado, kaya very transparent yung magiging mga reklamo. Doon pa lang sa level ng botohan, pati yung mga ina-assistan na mga botante, nagiging aware. So siguro, ang talagang kailangan dito is the awareness, the education. We start early, we educate the people early, get them to have biometrics para lahat maging mas involved.
sa election process natin. Attorney Cynthia, simula po ba nang naging automated yung ating halalan ay bilang isang lawyer po, napansin niyo po ba kung dumami o the same pa rin o kumonte yung mga reklamo na sila ay nadaya, yung mga reklamo ng mga talunan? Sa aking experience, parang kumonte ang mga reklamo dahil mahirap magreklamo dun sa sistema. Ang nagiging reklamo namin talaga is on the way that it is done. For example, merong isang particular na situation at hindi sinunod ng teacher. Doon kami talagang nagre-register ng aming complaint mismo sa presinto. So doon yung mga reklamo. Pero as you go up, I think I would have to congratulate the COMELEC here. They are trying to meet every specific circumstance by their book. At pag dumating yung problema na yon, sinusunod. So, siyempre, nung una, bago yung automation process, so those who are candidates will try to question the system itself. But I feel, ako as a practitioner, parang kumonte. In the same manner, parang mas mahirap. Ang aming mga binabantayan ay yung mga technical issues. Like for example, yung papel na pag naging doble-doble yung mga markings, syempre ma-invalidate yon. I think the direction that we use pagdating sa aming education process, sa aming mga watchers, ay yun. Bantayan yung mga pwedeng fraud na mangyari pagdating dun sa handling ng balota. Okay. Cathy, tanong ko rin si Tricia Rojas para sa sektor naman ng kabataan. Tricia, alam mo na pagdating ng mga ganitong halalan, marami sa mga kabataan ay yung sumasali doon sa mga para ikampanya itong ating mga kandidato. Sa tingin mo, malaki ba ang maitutulong ng sektor ng kabataan pagdating sa mga ganito o tingin mo mas magandang, mas involved na lang sila sa pag-stay ng kapayapaan ng eleksyon? Definitely, you want to empower the youth to be more aware and be more informed voters. And I think on the part of the youth, it's very important to educate yourself in terms of how to be a registered voter, who are the people to vote, and at the same time, to encourage your friends, your classmates, the people in your school to register. And the part of the youth then who are very active in social media, it's a very nice venue to actually spread awareness in how the registration process is happening and how what to expect during elections. So those kinds of things. May gustong idagdag si Attorney Cynthia. Oo, siguro kasi ako talaga napansin ko to Naramdaman ko to nung nandun ako sa field, during election time. Tama si Director, sinabi niya nung unang beses, parang mas konti, 1:600. The second time, it is 1:800. I think you have to also consider that siguro yung mga tao nagkakaroon ng kumpiyansa. Mas mataas na level ng kumpiyansa sa eleksyon. Kung nung una, parang very indifferent sila about trying to vote dahil alam nila dadayain. Alam nila may bayaran. Mabuti na rin na meron na rin tayong watchdog tungkol dito sa paggastos. Kasi alam naman natin na palagi sinasabi ang eleksyon ay malaking negosyo. Maraming bayaran na nangyayari. Pero kung maraming nagtutulungan na factors dito, kung may education, pagkatapos meron pa mga watchdogs in terms of expenses and expenditures, meron ng unit ngayon ng COMELEC specifically watching this area. Tapos yung ating mga yung mga high-tech na mga tao, they really try to come up with all sorts of problems, di ba, Mr. Jerry? Para pag nakikita nyo itong mga klaseng problema nito, nai-impart nyo rin. You are able to address it. So I know that this time, maybe in the next election, hindi lang dahil dun sa mga taong gusto na rin nating i-elect. Mas aware na tayo dyan mas gwardyado na tayo sa mga taong gusto nating ihalal, no? Pero coupled with that, I think is also your belief in the process. And we have to start now. Kailangan kung naniniwala ang mga tao sa election process by starting to register, then I guess tuloy-tuloy na yon Dire-diretso yung educational system na yon. May gustong point na i-raise si Dean Edna. Yung sa usapin ng machine, the technical aspect ng election, isa lang kasing punto ito nung usapin ng election, no? And as any process na umuunlad at nagdi-develop, may mga imperfections, normal yun no? But sabi nga natin dito, natututo tayo dun sa mga ilang errors, tama rin yun, na dapat ilagay natin yung tiwala natin dun sa institusyon ng election. Subalit,
lahat ng ito, gawa ito ng tao eh. In other words, while tayo ay naglalagay ng trust, pagtitiwala sa proseso at sa system, hindi naman perfect yan. That's why kailangan patuloy na maging mapagmatsyag, maging vigilant dun sa technical aspect ng ating election, kasama na yung sa machine. Pero ang isang malaking hamon sa aking pagtingin ay yung pagpili at yung pagde-decide ng ating mga kababayan tungkol dun sa bago mag-cast ng vote. Ano ang education na kailangang daanan at gawin? Isa yung education sa sa mismong registration or sa biometrics. Isang malaking kampanya ito na kung saan ang laki pa nung babaguhin sa pag-iisip ng kababayan natin kung bakit kailangang bumoto, kung bakit kailangang magrehistro. Pero sa isang banda rin, yung pagpili ng tinatawag natin na nararapat iluklok sa posisyon. Isang malaking hamon din ito. In other words, habang lumiliit yung problema natin doon sa technical na aspeto ng machine, nananatiling malaki yung problema natin doon sa aspeto ng information, education, kaisipan, Alright. yung attitude sa halalan. Mahalaga nga yung technical na aspeto, Kirby, pero mahalaga rin yung kaalaman kung sino nga ba yung mga tamang leader na dapat iboto. Tama, Kati. Marami pa tayong hihimayin at tatalakayin sa pagbabalik po yan ng PTV Special Call.